Hello po, ako po si Roda ng Roda's DIY Design. Ngayon ay gagawa ko ng DIY country wall gamit ang decoupage material. Ang unang project natin ngayon ay itong wooden plaque na nabili ko sa paborito kong garage sale sa murang halaga. Bago ko i-transform, alisin ko muna ang mga hook para malinis ko siya at mapinturahan ng maayos. Pagkatapos linisin, pipinturahan ko siya ng 2 coats gamit ang plain white paint. Napakaganda ng pagka-white ng paint na ito, hindi siya matingkad ang pagkaputi niya. Ngayon gagamit ako ng vintage black and white printed material. Ngayon, sisimulan ko na ang pagde-decoupage gamit ang Mod Podge para secure ang ating printed paper. Pagkatapos idikit gamit ang Mod Podge, i-flat lang siya gamit ang tissue para mawala ang mga wrinkles ng papel. Pagtuyo na ang papel, gagamit ako ng sandpaper block na may downward motion para magkaroon ng pantay na linya. Ngayon, para secure ang ating papel, mag-a-apply ulit ako ng Mod Podge sa buong paligid ng design. Habang hinihintay kong matuyo ang papel, gugupit ako ng printed lemon ng maliit lamang na gunting para magupit ko ang lemon ng maayos. Napakaganda ng vintage lemon na na-search ko sa Google, tamang-tama sa thrifted items ngayon. Gumamit ulit ako ng Mod Podge para sa lemon. Pagkatapos ididikit, lalagyan ko ulit ang buong paligid ng lemon para secure ang lemon decoupage. At eto na ang finished vintage lemon artwork. Napakaganda ng decoupage paper, bagay siya sa wooden plaque na na-rescue ko from garage sale. Ang panghuling project ngayon ay itong frame na na-rescue ko sa tabi-tabi. Gagamit ulit ako ng vintage printed flowers na na-search ko din sa Google. Pagkatapos kong linisin ang frame, gagamit ako ng white plain paint para takpan ng konti ng ang matingkad na kulay ng mga bulaklak sa frame. Habang pinipinturahan ko ang mga frame, sabay na pupunasan ko ng wet wipes para maging light lang ang pintura. Next, ito namang frame na ito ay gagamitan ko ng katsa o drop cloth. Gagamitin kong pangsukat yung board ng frame para pantay at itrim ko ang sobrang tela. Pwede din kayong gumamit ng papel kung ano ang gusto nyo, pero ako ito ang naisip kong gamitin para sa project ngayon. Pagkatapos kong gupitin, lalagyan ko siya ng strong wood glue sa bawat corner para hindi matanggal sa frame ang drop cloth o katsa. Ngayon, gugupitin ko na ang design na flower na bagay sa drop cloth na aking napili.
Ngayon, mag-a-apply ako ng strong wood glue para hindi matanggal ang papel sa katsa. Ipoposisyon ko na ang bulaklak para madikit siya ng maayos. Habang dinidikit ko sa drop cloth ang bulaklak, irarab ko siya gamit ang aking mga daliri para dumikit ng mabuti ang bulaklak. Pag nadikit na ang bulaklak, mag-a-apply ako ng Mod Podge para glossy ang look ng papel at secure siya sa drop cloth. Dahil na-rescue ko lang itong frame na ito ay marami siyang dumi, kaya pupunasan ko ng wet wipes ang salamin bago ko siya ilagay sa frame. Natutuwa ako sa kinalabasan ng artwork na ito. Pwede ko din siyang ilagay sa shelf o ihang sa wall. Gusto ko pong malaman kung nagustuhan nyo ang project ko ngayon. Mag-thumbs up lang po kayo at mag-comment at i-share na rin po ninyo ang aking project na ito. Salamat po!